Life After Prison. By Silence You. Kabanata 511. Hindi akalain ni Quintes na tatanggihan niya ang lahat ng kanyang paglapit at pagbabantaan pa siya ng isang war chief na si Valerian. Sa una ay medyo natigilan siya, ngunit mabilis siyang natauhan at napangiti ng mahina. Hahaha. Lagi nilang sinasabi na ang mga babaeng may malalaking suso ay may utak kodjes. Hindi ko akalain na ganoon ka pala katalino para gamitin ang pangalan ni Mr. Valerian para takutin ako. Sayang hindi naman ako tanga. Sa tingin mo ba nagsisinungaling ako? Tanong ni Dayan na nakakunot ang noo. Ngumiti si Quintes at sumagot. Siyempre. Bumisita si Valerian sa bahay mo minsan. Sa tingin mo ba tutulungan kanya dahil lang doon? Sino ka sa tingin mo? Parang butil ng buhangin ang mga syanahan sa kanila. Bakit niya tayo sasalungat para sa kapakanan ng mga syanahan? Huminto siya saglit bago nagpatuloy. Ang dahilan kung bakit siya bumisita sa bahay mo ay marahil dahil sa tingin niya ay maganda kayo ng kapatid mo. Iyon lang ang dahilan kung bakit niya tinanggap ang imbitasyon mo. Ngayong naisip ko ito, natulog ba kayo ng kapatid mo kasama siya kagabi? Pagkatapos ng lahat, siya ay nagpakita ng isang napakalaking halaga ng kagandahang loob sa iyo, kaya lohikal na pagsasalita, ikaw at ang iyong kapatid na babae ay dapat ding ipahayag ang iyong sinseridad sa kanya. Galit na galit si Dayan, at kinagat niya ang kanyang mga ngipin habang humahagulgol ng marahas. Gaano ka kawalan, Gia? Sa tingin mo ba si Mr. Valerian ay ganoong klaseng tao? Isang maalay na tao na tulad mo ang mag-iisip ng ganyan. Hahaha. Kung hindi ikaw, kapatid mo yon. Tumawa si Quintes. Bakit pa niya pipiliin ang mga syanahan? Sa pagkakaalam ko, baka may ipinahiwatig sa kanya ang dalawa noong iniabot mo ang invitation card. Pagkatapos ng isang pause, muli niyang sinabi. Kaya, nakita mo na, ang paggamit kay Mr. Valerian para takutin ako ay hindi uobra. Hindi ako maloloko. Maganda ang relasyon ni Mr. Valerian sa asawa ko, at nangako pa siyang sasali sa mga selebrasyon kapag ang asawa ko ang bumawi sa akin ng matagal ng kasal. Sa palagay mo ba tatabi lang si Mr. Valerian at manunood kung lumampas ka sa pagpapagamot sa mga syanahan? Paalala ni Dayan kay Quintes. Pagkatapos ng lahat, si Quintes ay ang sayan ng Riversons Novex, at ang mga syanahan ay hindi pa rin kayang masaktan ang isang pamilyang ganoon. Kaya naman umaasa siya na outrage sila pagkatapos na malaman na sila ay nasa isang atsara at maiwasan ang mas malala pa ang sitwasyon kaysa noon. Natawa si Quintes nang marinig iyon. Hahaha. Ngayon mas mahirap paniwalaan. Bakit ang isang high-rank figure na tulad ni Mr. Valerian ay dadalo sa iyong kasal at magse-celebrate kasama ka? Nananaginip ka ba? O masyado mo siyang sineryoso at biro lang ang ginawa niya pagkatapos medyo malasing? Ilang beses na kumaibot ang mga labi ni Dayan, at nagsimula siyang hindi sigurado dahil ang sinabi ni Valerian noon ay lalapit siya kung malaya siya. Malaya man siya o hindi ay lubos na nakadepende sa kanya, at masasabi niya lang iyon bilang paggalang sa kanila. Dahil sa malamig na ekspresyon ni Dayan, naniwala si Quintes na nataman siya ng pako sa ulo. Ngumiti pa siya at sinabing, mukhang tama ang hula ko. Masyado kang nagbabasa ng mga bagay-bagay, Miss Dayan. Sumama ka na lang sa akin. Sa ganoong paraan, hindi mo kailangang masaktan ang pamilya ko, at makakakuha ka rin ng 45 milyon. Maganda ito. Matapos niyang sabihin ang kanyang pangungusap, humakbang siya bigla, niyakap siya ng diretso, at hahalikan na sana si Dayan. Sabi pa nito sa kanya. Sinabi pa nito sa kanya. Sige, sige. Dahil ayaw mong pumunta sa hotel, pwede naman tayo dito palagi. Ikaw ang boss dito, kaya sigurado akong walang maglalakas loob na pumasok. Hindi inaasahan ni Dayan na magiging matapang si Quintes, kaya napasigaw siya sa takot at sumigaw. Wendy. Lily. Tulong. Sina Wendy at Lily ay umiinom ng mainit na kape sa labas nang marinig nilang sumigaw si Dayan. Agad nilang binuksan ang pinto at pumasok. Nang makita ni Quintes ang dalawang babaeng sumugod agad itong tumayo, binitawan si Dayan, at sinabi sa kanilang dalawa. Lumabas kayo. Papatayin ko kayo kapag nahawakan ninyo ako. Ako si Quintes Novak, mula sa
Bago pa man siya makatapos magsalita ay humakbang si Wendy at binigyan siya ng isang mahigpit na sampal. Napakalakas ng tunog ng impact, at may nakitang marka sa mukha ni Quintes habang pinalipad siya sa sofa sa tabi niya. Life After Prison. Kabanata 512. Nag-aalala si Lily na baka makita ng mga tao sa labas ang kaguluhan, kaya naglakad siya papunta sa pinto at nilock iyon na para bang sasagutin niya ito nang hindi masabi-sabing matinding pambubugbog. Gulat na gulat pa rin si Diane, at agad siyang tumakbo para pumwesto sa likuran ni Wendy. Mapalad siya na maganda ang pandinig ni na Wendy at Lily kahit nasa labas silang dalawa at agad na nakapasok sa loob nang marinig ang sigaw nito. Kung wala sila, ang isang ordinaryong tao na tulad niya ay hindi makakalaban sa lakas ni Quintes. Ang lakas ng loob mong sampilan ako. Masyado kayong matapang na bodyguard ng Shanahan para sa ikabubuti ninyo. Pilit na bumangon si Quintes at galit na tumingin kay Wendy na nakatayo sa harapan niya. Lingid sa kanyang kaalaman, ang dalawang babaeng nasa harapan niya ay mga junior general na nasa larangan ng digmaan noon. Para sa record, ang mga junior general ay sumagot sa mga senior general, na sumasagot naman sa mga war chief. Ang gayong mga individual ay may napakalakas na lakas sa pakikipaglaban, at ang dalawang babae ay may partikular na pagkamuhi sa mga pervert na nang-aapi ng mahihinang kababaihan. Dahil dito, mahirap para sa kanila na hindi magalit kay Quintes dahil sa kagustuhang gawin ang ganoong uri ng karumal-dumal na gawain kay Diane. Bubugbugin na kita ng tuluyan. Tumalon si Wendy at muling sinipa si Quintes. Hayaan mo rin ako. May isang paa ka na sa libingan kung kaya mo siyang mahawakan. Kinagat ni Lily ang kanyang mga ngipin sa galit. Nagmamadali siyang umakyat, tumalon kay Quintes, at nagsimulang hampasin ang ulo nito ng sunod-sunod na suntok. Hindi. Tigilan mo ako sa pananakit. Takot na takot si Quintes, dahil hindi niya akalain na matapang at walang awa ang dalawang bodyguard ni Diane na bugbugin siya nito kahit na ibunyag niya kung sino siya. Tama na. Huwag mo siyang patayin. Saglit na tumahimik si Diane dahil nabigla siya matapos makita ang nangyari. Gustuhin man o hindi, si Quintes ay nagmula sa isang mataas na uri ng pamilya, at ang mga Novaks ay tiyak na magdudulot ng gulo kung siya ay papatayin. Dahil dito, wala siyang nagawa kundi hikayatin sina Wendy at Lily na huminto. Gayunpaman, umaasa siya na matutuhan ni Quintes ang aral na itinuro sa kanya ng dalawang babae, at kontento na siya kung hindi nang ahas si Quintes na hanapin siya muli. Bumaba si Lily sa Quintes at naglakad para buksan ang pinto. Mawala. Nang tumayo si Quintes, halos hindi na makilala ang kanyang mukha dahil ang kanyang mukha ay lubos na nasugatan at ang kanyang ilong ay namamaga. Kayong dalawa. Hahampasin sana sila ni Quintes, ngunit sumakit ang mukha niya sa sakit. Arg! Ako. Sa bandang huli, galit na lang siyang lumabas ng opisina. Lahat ng nasa labas ng opisina ay nakatingin sa kanya ng kakaiba, nag-iisip kung ano ang maaari niyang gawin para mabugbog siya ng ganoon kalala. Life After Prison. Kabanata 513. Nang makaalis na si Quintes, lumapit si Lily at nag-aalalang nagtanong. Ayos ka lang ba, ma'am? Ngumiti ng pilit si Diane. Ayos lang ako, pero hindi mo ba naisip na masyado kang agresibo? Siya ang tagapagmana ng Novaks. Isang second-tier family sa Riversen. Huwag kang matakot, ma'am. Nandito na kami. Agad naman siyang inalo ni Wendy. Nagpigil kami noong binugbog namin siya kanina, at kung pareho pa rin ang init ng ulo namin sa nakaraan, ilang beses na siyang namatay. Sinabi rin ni Lily. Oo, kung nandito si Mr. Severin, kahit kalahating patay na ang lalaking iyon sa ngayon kung hindi patay, lalo na't may ginagawa siyang masama sa iyo. Baka masira pa ang pagkalalaki niya kay Mr. Severin. Nang marinig iyon ni Wendy, hindi niya maiwasang takpan ang bibig at humajijek. Wala kang awa, Lily. Gusto mo bang sirain ang pagkalalaki niya? Agad namang namula si Lily at sinabing. Hindi ko sinabi yan, Wendy. Ang sinasabi ko, malamang gagawin yan ni Mr. Severin sa lalaki kung nandito siya. Galit na galit si Quintes, at hindi nagtagal ay pumunta siya sa kanyang sasakyan pagkatapos bumaba. Pero pagkapasok niya, kumunat ang noo niya at sinabi sa sarili.
Ano ba ang sasabihin ko kay Jade kung babalik ako ngayon? Hindi ko masabi sa kanya na binugbog ako ng mga bodyguard ni Dayan dahil gusto kong ipagpilitan ang sarili ko kay Dayan, di ba? Kailangan kong maghanap ng dahilan. Pagkatapos ng ilang oras na pag-iisip, sa wakas ay malamig na ngumiti si Quintes at umalis. Gayunpaman, 8 lalaki mula sa Cherry Dome ang lumitaw nang hindi nagtagal pagkaalis ni Quintes. Nakasuot siya ng itim na suit at may hawak na samurai sword sa kanyang kamay. Bumaba si Dayan kasama sina Lily at Wendy matapos pakalmayan ang sarili, ngunit pagkalabas nila ng company building ay may nakita silang 8 lalaki na may hawak na samurai sword habang naglalakad palapit sa kanya. Hindi mo ba naisip na mabilis silang dumating, Lily? Mukhang naghanda na si Quintes para dumating ang mga tauhan niya. Nabalot ng mamamatay tao na aura si Wendy nang makitang papalapit sa kanila ang mga lalaki. Alam niyang may malisyosong intensyon ang mga ito, at biglang naging seryoso ang ekspresyon niya. Pagkatapos ay sinabi ni Lily. Hindi, sa palagay ko ay hindi sila mula sa mga Novax. Kung tutusin sa hitsura nila, malamang na sila ay mula sa Cherry Dome. Hindi ko inaasahan na sila ay target din ang Miss. Lumingon si Lily at sinabi kay Dayan, huwag kang matakot, ma'am. Dapat kang bumalik sa gusali ng kumpanya at maghintay doon. Kahit anong gawin mo, huwag kang lalabas. Magbabantay kami sa labas para walang makapasok sa kanila. Bahagyang nag-alala si Dayan nang makita ang napakaraming tao at napansin ang mga samurai sword sa kanilang mga kamay. Lily, Wendy, sigurado ka bang kakayanin yung dalawa? Dumating sila sa dami, at may hawak din silang armas. Agad na sinabi ni Wendy. Huwag kang mag-alala. Malamang na mataas ang kanilang natamo, ngunit halos hindi sila katugma para sa amin. Hindi kami ni Lily ang magiging mga bodyguard mo kung ang aming mga kasanayan ay hindi katumbas ng halaga. Bagamat umatras si Dayan sa gusali, labis pa rin siyang nag-aalala. Pagkatapos ng lahat, ang mga tao sa kabilang dulo ay may hawak na mga samurai sword, at ang paraan ng pagdadala nila sa kanilang mga sarili ay nagmumungkahi na mayroong higit pa sa kanilang lakas kaysa sa nakikita ng mata. Sa kabaligtaran, parehong walang kamay sina Lily at Wendy, kaya hindi naiwasang magtaka ni Dayan kung kakayanin ba nila ang mga lalaki. Bagamat ang kumpanya ay kumuha ng ilang mga security guard, sila ay magpapadala sa kanilang sarili sa kanilang kamatayan kung sila ay tatawagan upang tumulong anuman ang mga kakayahan na mayroon sila ay halos tiyak na walang silbi sa harap ng mga tunay na elite na mandirigma. Ngayon na, sina Wendy at Lily ay nagpalitan ng tingin sa isa't isa at nagsisigawan sa kanilang inisyatiba. Life After Prison. Kabanata 514. Samantala, naglalakad si Severin sa kanyang bakuran sa villa nang salubungin siya ng biglang pagsulpot ni Theo at ng 8 lalaki pa. Lumabas ka rito at mamatay, Severin. Sigaw agad ni Theo pagkaakyat niya sa gate. Si Severin kasama ang kanyang mga babaeng bodyguard na sina Kira, Abigail, at ilan sa mga lalaking bodyguard na kinuha niya. Pagkatapos nila nagmadaling lumabas, sinulyapan niya ang 3 taong may hawak na samurai swords sa likod ni Theo at hindi niya maiwasang mapangiti. Hindi ka ba natatakot na ibunyag ang iyong pagkatao ng ganoon? Bihira para sa amin na magkaroon ng mga bisita mula sa Cherry Dome. Kami ang slasher gang, at binugbog mo ang aming kapatid na si Cain. Kami ang kanyang sinumpaang kapatid, kaya ipaghihiganti namin siya ngayon sa pamamagitan ng pagpatay sa iyo at pagdadala ng iyong ulo sa kanya sa isang pinggan. Kinagat ni Theo ang kanyang mga ngipin at pinandilatan si Severin. Tinignan sila ni Severin ng masama. Sigurado ka? Well, nagtataka ako kung kakayanin mo ang 2 babaeng bodyguard ko. Ano naman sa atin? Agad na kumunat ang noo ng mga lalaking bodyguard at nagtaka kung bakit hindi sila pinakiusapan na harapin ang sitwasyon kung mayroon naman silang disenteng antas ng pagkamit. Nagulat sila, sinabi ni Severin sa kanila. Manood na lang kayo sa gilid. Wala ni isa sa inyo ang pares sa mga taong iyon. Marami silang kasamang mga master. Naabot na ng mga bodyguard na iyon ang isang grandmaster, ngunit nabigla silang lahat nang marinig iyon. Isang bilang ng mga profound masters. Para sa record, ang mga grandmaster master ay maaaring ilarawan bilang mga kahanga-hangang individual, ngunit marami sa kanila ang kasama sa 9 na tao doon.
Alam ni Severin kung gaano kalakas ang antas ng natamo ng mga kalaban, ngunit nagpasya na lamang siyang hayaan ang dalawang magagandang bodyguard ang humarap sa kanila. Sa hitsura nito, ang dalawang babaeng iyon ay malamang na may mas mataas na tagumpay kaysa sino man sa kanila. Dahil sinamahan ni na Bailey at Naomi sina Maurice at Celine sa pangingisda, si Kira at Abigail na lang ang nasa bahay. Maaari ba niyang sabihin ang pag-unawa sa aming natamo, Ginoo? Ang isa sa mga level 5 Profound Master ay may maasim na ekspresyon, at pinabulaanan ng kanyang tono ang kanyang takot nang itanong niya kay Theo ang tanong na iyon. Ang kanilang mga kalaban ay tila halos hindi natatakot sa kanila sa kabila ng kakayahang makita ang kanilang tagumpay sa isang sulyap. Siya ay labis na nag-aalala bilang isang resulta, dahil hindi niya alam kung ang kabilang partido ay mas malakas kaysa sa kanila. Sumimangot din si Theo, pero agad niyang sinabi. Ano ang kinakatakutan mo? Huwag mong kalimutan na ako ay isang level 9 Profound Master. Malamang sinusubukan lang niyang kumilos ng matigas. Kahit na siya ay sapat na sanay upang sabihin na tayo ay mga Profound Master, malamang na hindi niya alam kung anong antas tayo. Ako ay level 9, ang iba sa iyo ay nasa antas ng 6 na antas, at ang iba ay wala. Pagkatapos sabihin iyon, muli niyang sinulyapan sina Kira at Abigail bago sinabing may masamang ngiti. Ang dalawang babaeng ito ay may mga nakakaakit na figure at balingkinitan na mga binti. Dapat nating hulihin sila at dalhin sa atin upang makapagsaya tayo ng kaunti sa kanila. Ano ang masasabi ninyo? Mahusay na ideya. Ang konsiderasyon mo. Agad na naging masigla ang mga nasasakupan ni Theo nang marinig iyon, at kahit ang taong kanina pa medyo nag-aalala ay hindi na siya nag-aalala gaya ng dati. Dahil ang kanilang pinuno ay isang level 9 Profound Master, wala silang dapat ikatakot, maliban kung ang isa sa kanilang mga kalaban ay kasing kilabot ng isang Warrior King. Gayunpaman, naniniwala silang lahat na imposible para sa isang lugar na kasing liit ng Brookborn na magkulong ng isang taong umabot sa antas ng isang Warrior King. Sa ganoong ugat, hindi dapat maging problema para kay Theo na dominahin ang kabuuan ng Brookborn. Life After Prison. Kabanata 515. Ang iyong pinuno ay isang level 9 Profound Master. Natigilan si Kira nang mabalitaan niya ang level ng attainment ni Theo. Hindi niya inaasahan na magkakaroon ng ganoon kalakas na mga individual sa mga tao ng Cherrydom. Nang marinig ito ng mga nasasakupan ni Theo ay lalo silang naging mahiyain dahil akala nila ay natatakot na sina Kira at Abigail. One of the guys even smirked and said, "Ha ha ha. Anong nararamdaman mo ngayon? Natatakot ka ba? Kung oo, maaari ka na lang sumuko at magsaya sa amin. Baka maligtas ang buhay mo kung mapasaya mo ang aming pinuno." Ngumiti si Theo at sinabing, "Eksakto. Hanggat handang sumuko kayong dalawa, kaya ko pa ring iligtas ang inyong buhay, dahil ang pangunahing dahilan natin sa pagpunta rito ay upang patayin si Severin at ipaghiganti ang ating kapatid." Ang ilang malaking usapan doon para sa isang bungkus ng basura. Walang pag-aalinlang ang sabi ni Kira na ikinagalit ni Theo at ng kanyang mga tauhan. Nakipagpalitan siya ng tingin kay Abigail at saka sinugod ang mga lalaking nasa harapan nila. Ang tunog ng matinding labanan ay naganap, at ang mga kamao ni Kira at Abigail ay nabalot ng isang malakas at nakakatusok na aura. Isang level 6 Profound Master ang sinuntok ni Kira, at huminto siya sa paghinga nang bumagsak siya sa lupa mahigit 10 metro ang layo. Sa pagtatapos ni Abigail, walang lakas ang isang lalaki sa antas ng Grandmaster na makatiis sa kanyang pag-atake at napatay sa isang suntok. Kalokohan. Mukhang kailangan kong kumilos ngayon. Handa si Theo na tamasahin ang isang mahusay na pagganap mula sa kanyang mga tauhan, ngunit nang mapanood ang apat sa kanila na magkakasunod na mamatay, nagpasya siyang hindi na siya makapagpigil pa. Sa isang iglap, naikuyom niya ang kanyang mga kamao at sumugod para suntukin si Abigail. Ang sumunod na tunog ng impact ay mas malakas kumpara kanina, at parang may pinaputukan. Bakas ang takot sa mga mata ni Theo, at nabangga siya sa malaking puno sa suntok ni Abigail. Ahak! Nang bumagsak si Theo sa lupa, iniluwa niya ang isang subo ng dugo at agad na namutla ang kanyang mukha. Dahil sa suntok ni Abigail ay nasugatan siya ng husto. Hindi posible iyon. Ikaw ay isang Warrior King. Sa oras na tumayo siya,
Ang paghamak sa kanyang mga mata ay matagal nang nawala. Nakipag-ayos na si Kira sa mga natitirang nasasakupan noon. Lumapit siya kay Theo at malamig na tumingin sa kanya habang sinasabi niya. Paumanhin kung sinira ko ito sa iyo, ngunit siya at ako ay mga Warrior King. Ano? Pareho silang Warrior King. Hindi ako makapaniwala. Ibig sabihin ba ay mga Warrior King din ang apat na iba pa? Ilang Grandmaster level na lalaking bodyguard ang nabigla, at sa wakas ay nakuha nila ang sagot kung bakit ang kanilang mga sweldo ay ilang beses na mas mataas kaysa sa kanila. Una nilang pinaghihinalaan na ang mga kababaihan ay binayaran ng mataas na sweldo dahil sila ay nagkakaroon ng relasyon ni Severin, lalo na't sila ay hindi kapanipaniwalang maganda at may mga nakamamanghang figure upang magbut. Ang kanilang mga ligaw na pagpapalagay tungkol sa mga babaeng iyon ay naging ganap na hindi makatwiran, dahil lahat sila ay naging mga Warrior King. Hindi dapat maging posible para sa Severin na kumuha ng mga ganoong tao batay sa sweldo na ibinayad niya sa mga lalaking bodyguard, at ang mga babaeng iyon na mga Warrior King ay tiyak na hindi rin hahayaan ang kanilang mga sarili na mabawasan sa pagtatrabaho bilang mga bodyguard ng iba. Gayunpaman, si Severin ay may anim sa kanila na nagpoprotekta sa kanyang pamilya, at ang sabi-sabi ay may ibang nagbayad ng kanilang mga sweldo para sa kanya. Life after prison. Kabanata 516. Lalong naging nagtaka ang mga lalaking bodyguard sa pagkakakilanlan ng kanilang amo at nagsimulang magtaka kung anong klaseng tao si Severin na makakakuha siya ng 6 na Warrior King para magtrabaho sa kanya bilang bodyguard. Pareho kayong Warrior King. At meron pang 4. Nabalot ng takot si Theo. Maaaring napakalakas ng slasher gang, ngunit kahit noon pa man, hindi lang sila makakagawa ng mga powerhouse tulad ng sa isang Warrior King. Kung nagpadala sila ng mas maraming tao sa kamangmangan sa tunay na lakas ng kanilang mga kalaban, malamang na magdulot ito ng mas malaking pagkatalo sa gang. Bilang resulta, lumipat ang kanyang prioridad sa pagtiyak ng kanyang kaligtasan, dahil iyon lamang ang paraan upang maabisuhan niya ang punong tanggapan tungkol sa 6 na Warrior King na nagtatrabaho sa ilalim ni Severin. May pumasok agad na isip kay Theo at lumuhad siya sa harap ni Severin at sa dalawang babae. Pakiusap, iligtas mo ako. Pumunta lang ako dito para ipaghiganti ang sinumpaang kapatid ko, at ginagawa ko ito para sa kapakanan ng aming kapatiran. Hindi ako basta-basta tatabi at panoorin ang aking magaling na kapatid na nagdurusa pagkatapos mong bugbugin ng masama, di ba? Sigurado akong gagawin mo rin iyon kung ikaw ang nasa kalagayan ko. Si Theo ay may isang taos-pusong tingin sa kanyang mukha at masiglang sinabi. Patayin mo siya. Miyembro siya ng slasher gang, at hindi lohikal na magsama siya ng napakaraming tao kung ang intensyon niya ay paghihiganti lang para sa sinumpaang kapatid. Ngumiti ng pilit si Severin at alam niyang sinasadya ni Theo na humingi ng simpatiya. Malamang na hindi nila hihilingin sa amin na iligtas sila kung ang aming natamo ay mas mababa kaysa sa kanila. At higit pa rito, walang dahilan upang magpakita ng anumang pakikiramay sa mga taong nagmula sa maliit na islang bansang iyon. Huwag kang mag-alala. Hindi kami magiging madali sa cherry boy na ito. Bahagyang ngumiti si Abigail at lumiwanag sa palad niya ang mabagal na hakbang patungo sa kabilang partido. Hindi. Huwag mo akong patayin. Sa sobrang takot ni Theo ay tumulo ang malamig na pawis sa kanyang noo, at nagpatuloy siya. Upang yumoko sa kanila kapag alam niyang hindi siya patatawarin ng mga ito. Bigla siyang tumalon, iwinagayway ang kanyang palad, at nagpadala ng ilang lumilipad na karayom na lumabas mula sa kanyang manggas. Crap! Mag-ingat ka, mayroon siyang 2 nakatagong armas. Napansin ni Severin ang mga galaw ni Theo at agad na sinigawan sina Abigail at Kira. Iniwasan ng 2 babae ang palihim na pag-atake, at nagawang iwasan ni Kira ang mga karayom. Nako, 7 o 8 karayom ang lumilipad patungo kay Abigail, at ang bilang ng mga karayom. Kasama ang malapit na distansya at bigla ang palihim na pag-atake ay nangangahulugan na ang isa sa mga karayom na iyon ay tumusok sa kanyang hita sa kabila ng kanyang pinakamahusay na pagsisikap sa pag-iwas sa iba. Pumunta ka sa impyerno. Tiniis ni Abigail ang sakit ng pagkakabutas at sinugod si Theo. Matapos ilunsad ni Theo ang kanyang flying needle attack, tatalikod na sana siya at tatakbo palayo nang habulin siya ni Abigail at Tad Terren,
dahilan para bumagsak ang kanyang ulo sa lupa sa isang kalabog. Hindi ako makapaniwala na gumawa siya ng isang palihim na pag-atake. Natutuwa kang nakaiwas at napatay mo siya. Masayang pinalakpakan ni Kira ang kanyang mga kamay, hindi niya napansin na ang isa sa mga karayom ay dumapo sa laman ni Abigail. Ibinaba ni Abigail ang kanyang tingin at tumingin sa kanyang panloob na hita habang sinasabi niya. Hindi ko naiwasan ang isa sa kanyang mga karayom. Ha? Natigilan si Kira, at agad siyang tumakbo para tingnan. Masyado kang pabaya, Abigail. Ako talaga. Pero magiging okay lang ako. Kailangan ko lang ilabas. Walang pakialam na sabi ni Abigail. Kung tutuusin, ito ay isang maliit na lumilipad na karayom, at dahil kalahati ng karayom ay nasa labas ng kanyang laman, pakiramdam niya ay magiging maayos ito hanggat binubunot niya ito. Teka. Tingnan ko. Agad namang lumapit si Severin at tumingkayad para tingnan ang hita niya. Sumimangot si Al pagkatapos ay lumitaw sa kanyang mukha habang sinabi niya. Masama ito. Ang karayom ay nilagyan ng lason. Life after prison. Kabanata 517. Dapat ay inaasahan ko ang mga karumal-dumal na pandaraya mula sa Cherrydom scum na ito. Galit na nagngangalit si Kira matapos marinig ang sinabi ni Severin. Ito ay nilagyan ng lason. Ano ang dapat nating gawin ngayon? Mamamatay na ba ako? Akala ko ang mga nakarating sa pagkamit ng isang mandirigmang hari ay hindi magkakasakit ng ganoon kadali o susuko sa mga epekto ng lason. Nang marinig ni Abigail na ang lumilipad na karayom ay may lason, ang kanyang mukha ay namutla sa takot at nagsalita siya sa isang tinig na pinasinungalingan ang kanyang takot. Sa sandaling iyon, nakasuot siya ng maong shorts na tumambad sa maganda niyang patas na hita. Siya ay tumingin hindi kapanipaniwalang sexy, ngunit matapos na tumusok ang karayom sa laman ng kanyang hita, ang paligid ng karayom ay naging bahagyang itim na kulay at nagsisimula ng kumalat. Kahit sino ay maaaring sabihin sa isang sulyap na may isang malubhang mali. Mukhang komplikado ang lason na ito. Ang kalaban natin ay tila may napakahusay na kaalaman sa mga lason. Nagdilim ang ekspresyon ni Severin at sinabi niya kay Kira. Maaari mo ba siyang tulungan sa bahay sa ngayon? Pagkatapos ay bumaling siya sa mga lalaking bodyguard at sinabi. Mga kasama, linisin ninyo ang mga bangkay at ilibing sa labas ng lungsod. Malaya kayong kumuha ng anumang mahalagang bagay na mayroon sila. Maraming salamat, sir. Natuwa ang mga bodyguard at nagsimulang maghanap sa mga bangkay ng mga wallet at iba pa. Tinulungan ni Kira si Abigail sa sala at pinaupo sa sofa. Pagkapasok ni Severin, sinabi niya kay Kira. Bantayan ang pinto at mag-ingat ka sa labas, at huwag papasukin ang sinuman maliban kung humingi ka ng pahintulot ko. Naiintindihan. Napagtanto ni Kira ang kaseryosohan ng bagay na iyon matapos makita kung gaano kahigpit si Severin. Agad siyang lumabas, isinara ang pinto, at nagbantay doon. Lalong natakot si Abigail matapos makitang sinabihan ni Severin si Kira na maghintay sa labas. Nag-aalalang tanong niya sa kanya. Ganoon ba kalala? Mamamatay na ba ako? Sa palagay ko. Tatanggapin ko na lang na dumating na ang oras ko. Napakalaking swerte ang kinailangan namin upang mabuhay sa larangan ng digmaan, at ang mga taong katulad namin ay dapat maging manhid sa harap ng buhay at kamatayan. Alam ko, ngunit nag-aalala pa rin ako sa aking mga magulang. Lalong nalungkot si Abigail nang banggitin niya iyon, at muling idinagdag. Ha, nakakahiya na hindi pa ako nakipag-date kahit kailan kahit na 25 taong gulang na ako. Mamamatay ako nang hindi ko alam kung ano ang pakiramdam sa isang relasyon. Hindi nakaimik si Severin. Yumuko siya at sinabi sa kanya. Tumahimik ka, hindi ka mamamatay. Mayroon akong pulbos na panggamot dito na magagamit mo pagkatapos maalis ang karayom. Kahit na, mas gagana ito kung ang lason ay sinipsip mula sa sugat. Hindi ako mamamatay. Nakahinga ng maluwag si Abigail nang marinig ang tugon ni Severin. Ayos lang kung hindi ka mamatay. Ngayon mo lang pinalabas si Kira. Akala ko mamamatay na ako. Sobrang natakot ako. Agad nang umiti ng pilit si Severin at sinabing. Sipsipin ko ang lason para sa iyo mamaya, at ayokong may magkamali sa ideya pagkatapos itong makita. Oh.
Nang marinig niya na gustong sumipsip ng lason si Severin, agad siyang namula dahil medyo malapit ang kinalalagyan ng karayom. Bagamat bata pa siya at madalas na nagsusuot ng maiikling palda na nagpapakita ng kanyang balingkinitan at sexing legs o mga damit na walang balikat na naglalantad sa kanyang neckline, hindi pa siya nahawakan ng lalaki. Kaya naging hindi kapani-pani walang awkward para sa kanya nang sabihin ni Severin na kailangan niyang sipsipin ang lason mula sa kanyang hita. Tumangala si Severin, napansin niyang namumula na siya, at awkward na sinabi. Well, ang mga hangganan na umiiral sa pagitan ng mga lalaki at babae ay hindi dapat ilapat sa isang sitwasyon kung saan ang isang buhay ay kailangang iligtas. Huwag mong isipin. Masyadong marami ito. Ang ginagawa ko lang ay iligtas ang iyong buhay. Ito ay isang napakalakas na lason, kaya may posibilidad na wala pang 10 minuto para mabuhay ka kung ang mga bagay ay hindi magiging maayos at ang lason ay hindi maalis sa iyong sistema. Pagkasabi noon, nagpatuloy si Severin. Tiisin mo ako, okay. Pwede mo bang? Ibuka mo ng kaunti ang mga paa mo. Lalong naging kimi si Abigail nang hilingin niyang ibuka ang kanyang mga binti. Buti na lang at naka-shorts siya imbes na palda. Ganun pa man, namula ng husto si Abigail nang ibuka niya ang kanyang mga paa. Huwag kang mag-alala, nauna na tayo sa larangan ng digmaan, at ang kaunting sakit na ito ay wala sa atin. Life After Prison. Kabanata 518. Ag. Napaiyak si Abigail nang matapos niya ang kanyang mga salita, habang hinihila ni Severin ang pilak na karayom gamit ang kanyang dalawang daliri. Medyo hindi siya nakaimik dahil sa biglaang paglabas niya ng walang paabi. Sisimulan ko na ang pagsipsip. Tiningnan ni Severin ang magandang mukha ni Abigail at pinaalalahanan siya. Baka masakit, pero pagtiisan mo. Sige. Nakaramdam ng labis na kaba si Abigail, at bagamat alam niyang ginagamot lang siya ni Severin para iligtas ang kanyang buhay, tumibok pa rin ng malakas ang puso niya sa loob ng kanyang dibdib. Nang nasa kasagsagan na siya ng kaba, sinipsip ni Severin ang kanyang hita at iniluwa ang nakal-alasong dugo sa basurahan sa tabi nila. Ang pakiramdam na dumaloy sa kanyang katawan ay nagdulot ng mahinang helanghing mula kay Abigail. Pilit na idiniin ng mga kamay niya ang sofa at mas lalong bumilis ang pintig ng puso niya. Hindi man masyadong masakit, hindi pa rin niya maiwasang magbitaw ng mga katulad na helanghing dahil sa kakaibang pakiramdam na iyon. Sa paglipas ng panahon, sinipsip at iniluwa ni Severin ang ilang subo ng makamandag na dugo bago tuluyang tumigil. Bagamat halos 10 segundo lang ang bawat pagsipsip, pakiramdam ni Abigail ay parang tumagal ito ng walang hanggan. Ang puso niya ay halos tumalon din. Nang masipsip na ang lahat ng lason, gumawa si Severin ng isang maliit na bote, binuksan ito, at nagwisik ng pulbos sa sugat. Hindi ganoon kalaki ang sugat, kaya kumuha si Severin ng band-aid at idinikit ito sa sugat pagkatapos ay wisek ang pulbos sa paraang bendahe. Tapos na. Tumayo si Severin at sinabi kay Abigail. Maliit lang ang sugat at nilagyan ko na ito ng pulbos na panggamot, ngunit mahalagang iwasan mong maligo ngayong gabi para hindi malagay sa panganib ang isang impeksyon. Maligo ka na bukas. Sa ngayon, kailangan mo lang magpahinga ng sapat sa bahay at iwasang lumabas. Magiging maayos na ito bukas, at wala ka nang dapat ipag-alala. Salamat. Hindi naglakas loob si Abigail na tumingin sa mga mata ni Severin. Namula lang siya at napayuko. Pagkatapos ng lahat, inilagay ni Severin ang kanyang mga labi ng mataas sa kanyang panloob na hita, at kahit na ginagawa ito ni Severin upang iligtas ang kanyang buhay, hindi niya mapigilan ang kanyang sarili na isipin ang lahat ng uri ng mga bagay. Sige. Magpahinga ka. Tumanggaw si Severin at lumabas na. Kumusta na siya? Okay na ba ang lahat? Tanong kaagad ni Kira nang makita niyang palabas na si Severin. Tumanggaw si Severin. Oo, kailangan lang niyang magpahinga ng isang araw. Lumabas ng villa si Severin pagkatapos sabihin iyon, sa oras na iyon ay kinuha na ng mga lalaking bodyguard ang mga bangkay. Tumakbo si Kira kay Abigail, tumingin sa band-aid, at hindi naiwasang magtanong. Sinipsip ba niya ang lason para sa iyo? Namula si Abigail at tumanggo. Oo. Sobrang nakakahiya. Life After Prison. Kabanata 519. Hihihi.
Ang karayom ay dumapo sa medyo awkward na lokasyon. Hindi napigilan ni Kira ang panunukso nang makita ang namumula na mukha ni Abigail. At muli, swerte mo at napadpad ito sa hita mo. Paano kung ang boob mo o ang puwitan mo? Hindi ba mas magiging nakakakiya yon? Nang marinig iyon ni Abigail ay lalong namula ang kanyang pretty face, at agad niyang iniwas ang tingin kay Kira. Ano ang sinasabi mo, Kira? Kung nangyari iyon, malamang nasasabihin niya sa iyo na sipsipin mo ito imbes na sipsipin niya ito mismo. Kailangang gumuhit ng linya pagdating sa mga bagay na kayang gawin ng mga lalaki sa mga babae. Bilang tugon, sinabi ni Kira. Hindi natin masasabing sigurado. Siya ay isang doktor, at isang miracle doctor din. Hindi ako, at ikaw din. Maaaring may ilang mga bagay na nangangailangan ng higit niyang pansin kapag tinutulungan kang sumipsip ng lason mula sa iyong dugo, tulad ng lakas ng pagsipsip o paggalaw. Maaaring wala akong sapat na kontrol sa mga ganoong pagkilos, at ito'y mas masahol pa kapag nasubo ko ito pagkatapos ng aksidente. Sa iyo. Pinag-isipan ito ng mabuti ni Abigail at naramdaman niyang may kabuluhan ang mga sinabi ni Kira. Kung hindi, maaaring humingi rin si Severin kay Kira na tumulong sa pagsipsip ng lason kanina. Naalala niya na naging partikular siya sa paraan ng pagsipsip niya ng lason, at bagamat noong una ay naisip niya na gusto ni Severin na samantalahin ang sitwasyon para sipsipin siya, tila marami siyang nabasa sa mga aksyon nito nang ang intensyon nito ay iligtas lamang siya. Ha! Hindi ko alam kung bakit, pero medyo naiinggit ako sa iyo, Abigail. Napaungol si Kira na ikinagulat ni Abigail. Kumunat ang noo ni Abigail at nagtanong. Nagseselos ka na nalasan ako. Ano bang tumatakbo sa utak mo? Ngumiti si Kira at sinabing. Hindi ako nagseselos na nalasan ka. Nagseselos ako na sinipsip ka ng boss natin dahil sa lason kanina. Nararamdaman kong napakaswerte kapag naiisip kong magkaroon ng pagkakataong iyon. Ano ang naramdaman mo ngayon? Nasasabik ka ba? Hindi nakaimik si Abigail at muntik na siyang mawalan ng malay. Nilaibat niya ang kanyang mga mata kay Kira at sinabing. Tama na sa kalokohan mo. Iniligtas niya lang ang buhay ko. Doktor siya, kaya huwag mong makuha ang lahat ng malikot na pag-iisip. At saka, may asawa na siya at anak na babae. Dapat wala tayong mga nakakatawang ideya. Sa gulat ni Abigail, ngumiti si Kira at sinabing. Tara na, mahalaga ba na may asawa na siya? Hindi ba pwedeng magpantasya lang tayo kahit konti lang? Hindi ko maiwasang magtaka kung sino ang lalaking ito. Nang pumunta si Mr. Valerian sa Shanahan, nakita ko ang isang larawan na kinuha nila at nakilala ko ang isa sa mga tao bilang si Mr. Warren, ang War God. Konbisido ako na pumunta siya dito ng palihim dahil kay Mr. Severin. Pagkatapos ay sinabi ni Abigail. Iyan ay may katuturan. Nakakamangha rin na nakikita niya ang tagumpay ng ating mga umaatake sa isang sulyap. Sino ang nakakaalam, baka makita pa niya ang antas ng ating natamo. Napangiti si Kira at sinabing. Iyan ang dahilan kung bakit ako nagseselos sa iyo. Tiyak na kamangha-mangha ang pakiramdam ng isang makapangyarihang tao na sipsipin ang iyong hita pagkatapos mong matamaan ng lasong karayom. Hindi niya naiwasang magpakawala sa kanyang mga iniisip at nagsimula na rin siyang makaramdam ng hiya. Agad na sinabi ni Abigail. Kung gayon, marahil ay hindi ka dapat umiwas noon. Nakita ko ang dalawa sa mga karayom na ihinigas sa iyong suso. Seryoso, Abigail. Napakabastos mo. Namula agad si Kira at sinaman niya ng tingin si Abigail. Ha? Yan ang makukuha mo sa pang-aasar mo sa akin kanina. Na-awkward ka ba ngayong kausap kita? Ngumisi si Abigail. Tara na, gusto ko munang bumalik sa kwarto ko at magpahinga. Sana gumaling ako agad. Ni hindi nga ako pwedeng maligo ngayong gabi. Nagbibiro ka ba? Ganon ka ba kaatubiling maligo? Nako, Abigail. Nine-love ka na sa boss natin, hindi ba? Bakit hindi mo subukan kung gayon? Sa iisang bubong pa rin tayo nakatira, kaya sigurado akong magkakaroon ka ng pagkakataon basta magsikap ka. Humajijek si Kira. Hindi alam ni Abigail kung matatawa o maiiyak. Tama na. Sinabi niya sa akin na huwag akong maligo ngayong gabi para hindi magkaroon ng panganib sa anumang impeksyon.
Mas mabuti na ito bukas. Nakikita ko. Bulalas ni Kira. Akala ko hindi mo na kayang maligo pagkatapos ng nangyari. Life After Prison. Kabanata 520. Bumalik na si Warren sa kanyang mansyon noon, at inilabas niya ang kanyang cellphone para i-post ang larawang kuha nila ni Severin sa chat group na binubuo ng 3 pang war god. Ang chat, na halos 2 linggong tahimik, ay naging masigla bigla. Holy moly, Warren! Nagpunta ka upang makilala ang ating master. Anong nangyayari? Hindi ba niya sinabi sa atin na huwag natin siyang istorbohin? Ang nag-iisang babae sa 3, na ang pangalan ay Beryl Vermeulen, ay hindi napigil ang magsalita. Kalokohan. Paano ka pumunta doon mag-isa nang hindi ako tinatawag? Ito ay si Master sa larawang iyon. Oh my goodness, Warren. Hindi ka ba nagkaroon ng courtesy na sabihin sa amin para sumama kami? Halatang halata sa mga mensahe niya ang sama ng loob ni Horace. Kalokohan. Bakit mo siya nakita ng patago? Pagkatapos ay ipinaliwanag ni Warren. Hahaha. Dahil matalino ako. Kanina lang, bigla niya akong tinawagan at sinabing gusto niya. Nagsimula ng mahabang paliwanag si Warren tungkol sa kahilingan ni Severin na tulungan siyang iligtas sina Keegan at Lynette. Kaya ganyan yan. Ikaw ay isang palihim na maliit na bastos. Hindi ko akalain na makikihalo ka sa mga bodyguard para lang makilala siya. Hindi napigilan ni Horace na matawa nang malaman niya ang totoo. Hindi nagtagal, ang huling Diyos ng digmaan, si Callum Erminger, ay nagsabi. Nagtataka ako kung bakit patuloy na nagriring ang aking telepono. Kayong 3 lahat. And my goodness, ang galing mo, Warren. Nagulat ako na nagkaroon ka ng pagkakataong makasama si Master. Hahaha. Nagseselos ka. Tumawa si Warren at nagpadala pa ng ilang litrato niya na nakikipag-inuman kasama sina Severin at Valerian. Nakikita mo yon. Nagkaroon pa kami ng ilang inumin. Bakit ang liit mo? Parang gusto kitang sakalin hanggang mamatay ngayon. Naiinggit ako nang makita kang nagpo-post ng mga larawang ito. Agad na sabi ni Callum. Pagkatapos ay sinabi ni Beryl. Kalokohan, hindi ako mainggit sa iyo para magkaroon ng pagkakataong uminom kasama siya. Sino ang 2 babaeng nakaupo sa tabi niya? Pagkatapos ay ipinakilala sila ni Warren. Ang nasa kanan ay ang kanyang asawa, si Diane. Ang nakababata sa kaliwa ay ang nakababatang kapatid ng kanyang asawa, si Megan. Pagkatapos ay nag-post si Warren ng ilan pang mga larawan at sinabing. Ito ang mga Shanahan. Ito ang matandang ginang, si Catherine, at ang mag-asawang iyon ay ang mga magulang ni Master. Kung tungkol sa batang babae, siya ay anak ni Master, si Celine. Hindi pwede. Siya ay may anak na babae. At lahat siya ay lumaki na rin. Hindi magkasya ang timeline. Hindi ba't nasa kulungan siya noon? Saan siya nakakuha ng pagkakataong magkaanak? Nagsimulang mag-usap ang lahat nang sa wakas ay ipinaliwanag sa kanila ni Warren ang lahat. Manong, nagseselos ako. Kailan kaya ako makakainom kasama siya ng asawa niya? Tinampol ni Callum ang hita niya at nagreklamo mula sa mansyon niya.